Kung nag-claim ta, nga ang unang Timoteo 3:15, kita na ang pangutana, ang inyong obispo, may asawa ba? Masa yun na talaga lahat eh. Mayabang, hambog, tanga, bobo. Baka si Kabunok walang alam sa Biblia, hindi niya naunawaan ang kanyang binabasa. Kaya ayaw mong pakita ng mukha kasi wala kang Amerikana, wala kang barong. Ano? Busted talaga ako. Pasensya na po kayo, Kaburnok, ano? 4 na taon na nating ipinagtatanggol ang pananampalatayang Katoliko. Ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman po sa isang episode ng Factbusters PH. Ayon po sa unang Timoteo 3:15, ang Iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at suhay ng katotohanan. Nakikita niyo po sa screen. At mula po sa talatang ito, ang pahayag ng pastor ng Seventh-day Adventist Church ang ating tatalakayin sa episode natin ngayon, siyempre si Chris Bacalares. Itong pastor na si Chris Bacalares, yung host po yun ng Pangutana Pastor. Panoorin natin ang kanyang pahayag, mga kapatid. 1 Timothy diapon, chapter 3. Pantay ha, kay pag-abot na mo, abot tag 15. Kay mga manikan text. O ang obispo, kinahanglan, dili badlungon, og siya usaray asawa. Pangutana, ang inyo bang obispo minyo? Wala ko niginganlan. Pero naghatagdaan ang Biblia. Kaya ang ubang obispo dili ninyo. Mauna may mo interpret kung sa'y nakasulat sa unang Timoteo 3:15 na mahibaw anahin noon nga wala sila authority kay ang gisgutan sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia mao ang pelar katong obispo nga minyo. Og ang obispo kinahanglan dili badlungon. Og siya usaray asawa, mapugnanon sa kagalingon, mabuot, maogdan, maabi-abihon, maayos sa pagpanudlo. Diri ko, kanang makita ninyo nga gi-highlight igsuon, usaray asawa. Kung nag-claim ta, ang unang Timoteo 3:15, kita na ang pangutana, ang inyong obispo, may asawa ba? Ayan, so mula po sa pahayag ni Chris Bacalares, hindi po Iglesia Katolika ang tinutukoy sa unang Timoteo 3:15. Kasi daw, yung iglesia na binabanggit sa unang Timoteo 3:15, dapat yung obispo na nandoon ay may asawa. At yan ang mababasa sa unang Timoteo 3:2. Babasahin na natin ha. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan. Asawa ng isa lamang babae. Mapagpigil, mahinahon ang pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo. Mula po sa ating nabasa, dapat yung obispo may asawa ng isa lamang babae. Tanong, totoo ba ang kanyang sinasabing ito, mga kababayan? Susuriin natin yan, mga kapatid. Totoo ba ang hindi Iglesia Katolika ang iglesia sa unang Timoteo 3:15 dahil nilalabag nila ang nasa unang Timoteo 3:2? Susuriin natin yan, mga kapatid. Alam naman natin na ang mga obispo ay mga pari din, mga kapatid. Si Kristo po ay isang pari. Mababasa natin yan sa Hebreo 4:14. Ganito po ang sabi. Yamang tayo'y mayroong isang marangal
at pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan. Si Jesus na anak ng Diyos ay hawakan nating matatag ang ating ipinahahayag. Maliwanag. Yung pinakapunong pari, hindi lang basta-basta pari yon, pinakapunong pari pa, si Kristo po yun. Sa Biblia, mababasa din natin na si Kristo ay isang obispo. Mababasa natin yan sa unang Pedro 2:25. Ganito ang sabi. For ye were as sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishop of your souls. Maliwanag. Si Kristo po yun. Alam naman po natin na si Kristo ay walang asawa. Ibig sabihin, mga kapatid, lumalabag pala si Kristo sa unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 2. Yan ba ang ipinalalabas ni Chris Bacalares? Nako naman, palpak. Ito no. Sino ba ang asawa kasi ni Kristo? Ito, babasahin natin yung Efesos 5:25. Ganito po ang sabi. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Dito sa ating nabasa, si Kristo pala ay umiibig sa iglesia. At yung pag-ibig ni Kristo na ito sa iglesia ay ikinumpara po sa pag-ibig ng lalaki sa kanyang asawa. Ibig sabihin mula dito, si Kristo ay hindi po nag-asawa sa laman dahil siya ay may pag-ibig sa iglesia kagaya ng sa pag-ibig ng mag-asawa, mga kababayan. Ano naman po ang masasabi ni Apostol Pablo tungkol dito? Babasahin natin ang unang Korinto 7:32 hanggang 33, isali na natin yung versikulo 35. Ganito po ang ating mababasa. Dadapwat ang ibig ko ay mawalan kayo ng kabalisahan. Ang walang asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon, kung paanong makalulugod sa Panginoon. Ngunit ang may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanglibutan, kung paanong makalulugod sa kanyang asawa. At ito'y sinasabi ko sa inyong sariling kapakinabangan, hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan, kundi dahil sa bagay na nararapat, at upang kayo'y makapaglingkod sa Panginoon nang walang abala. Klarong-klaro po sa ating nabasa, ibig sabihin, mas maganda kung walang asawa ang isang obispo para mas makapaglingkod siya sa Panginoon. Yan po ang sabi ni Apostol Pablo. Dahil ba sa sinabing ito ni Apostol Pablo, sinasalungatin ba ni Apostol Pablo ang kanyang sarili sa unang Timoteo 3:2 na dapat yung obispo may asawa ng isa lamang babae? Nako naman. Sa palagay ko, hindi naman mali po yan. Bakit? Hindi sinasalungat nito ang nasa unang Timoteo 3:2. Dahil yung sinasabi, dapat hanggang isa lang ang pwede. Yan yung tinutukoy dyan. Yan dapat yung unawa dyan, mga kapatid. Hindi naman kasi sinasabi na dapat may asawa ang obispo. Hindi naman sinasabi dyan Ang sinasabi dyan ay hindi na dapat lalagpas pa sa isang asawa, meron ang isang obispo, mga kapatid. At yan nga yung sinasabi ng Barnes Notes on the New Testament. Isang Protestant commentary. Ito yung commentary, babasahin natin, isasalin natin ito sa Tagalog. Asawa ng isa lamang babae. Hindi ito kailangang unawain bilang nangangailangan na ang isang obispo ay dapat isang lalaking may asawa. Napakaliwanag. Mali pala yung unawa nila. Nako naman At tandaan natin, yung isang obispo at yung isang pari, wala siyang asawa, yan po ay isang disiplina na mababasa natin sa Code of Canon Law, paragraph 1087, na nakikita nyo sa screen. So, isa palang disiplina yan, hindi naman doktrina yan At mula po sa sinabing ito ni Chris Bacalares, Kung nag-claim ta, ang unang Timoteo 3:15, kita na ang pangutana, ang inyong obispo, may asawa ba? palpak lang yung unawa niya sa Biblia talaga. Busted! Yan! Mali yan! At mula po sa ating binatayan, unang Timoteo 3:15,
talagang napatunayan natin na ang iglesia ng Diyos na buhay na siyang haligi at saligan ng katotohanan, base po sa mga aklat kasaysayan, mapapatunayan natin na yan po ang Iglesia Katolika na siyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, mga kababayan. Ano po ang masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH kaya. Huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga hanggang sa susunod na episode. Ako po si Gabo, at ito ang Factbusters! Nako, itong si Chris Bacalares talaga. Grabe kumanira sa Iglesia Katolika, pero muli, wala pa rin siyang napatunayan. Nako naman Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok. No? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I am